Pasaway ka rin talaga, no? Bungad ni Mateo kay Gabriel nang lapitan niya ito sa balkonahe. Kinuha niya ang isang lata ng beer. Binuksan niya iyon at ininom. Napapikit siya sa pait at init na sumigid sa lalamunan niya nang lagukin niya iyon ng walang pag-aatubili. Bakit? Paghuway maang-maangan na tanong niya sa kaibigan. Pagak na natawa ito. Nananahimik kanina yung asawa mo na nag-e-enjoy ay pinakaalaman mo. Nang kumprontahin ka naman ay hindi ka nakapagsalita. Hindi siya kumibo, kahit na nakakainis sa pandinig niya ang tawa ni Mateo. Nilagok lang niya ulit ang hawak niyang alak. To be honest, kahit siya sa sarili niya ay hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon niya pagkakita niya kay Audrey kanina na ganoon ang suot. There's something inside him na nagtulak sa kanya na hilain turoon. Kahit pa nga ba hindi naman to o katawan nito ang pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan sa pool area. And about Maris, totoo naman ang sinabi niya kay Audrey na hindi niya napuna ang ex-girlfriend niya kanina. And it's kinda weird for him. Nabigla siyang talaga sa nalaman na naroon pala ito. At ito pala mismo ang pinagkakaguluhan doon. Well, bilang isang lalaki, ay hindi rin naman niya maitatanggi na maganda nga ang katawan ni Maris. Sa balakang pa lang nito ay mapapalingon ka na. Pero, ang katawan ni Audrey ay hindi niya inakalang mas makakapagbigay kakaiba sa paningin niya. Ang nakakainis nga lang, hindi naman kami normal na mag-asawa sa totoong kahulugan ng salitang yun. Pero galit na galit ako na ewan ko ba. Pag-amin niya sa pinsan, tinawanan siya nito at tinapik ang kanyang balikat. Para ka namang bago ng bago pare. Pag ganyan na ewan mo ba, dapat ay alam mo na yan. Hindi na dapat tinatanong yan. Napailing na lamang si Gabriel. Inubos na niya ang laman ng lata ng beer na hawak niya at kumuha pa ng isa. Wala siyang alam sa namumuong pagtataka sa kanya ngayon. Kung hindi ay nabago sa kanya kung patungkol nga ba kay Audrey ang pag-uusapan. Hindi kasi siya dapat na makaramdam ng possessiveness towards sa babae. Kahit pa nga ang binanggit niyang dahilan dito ay asawa niya ito. Dahil hindi naman talaga. Ang lahat sa pagitan nila nito ay nakakontrata. Sinong niloko niya sa parting yun na kaya siya apektado ay dahil yun doon. Nakakahibang na lang na isipin. Idagdag pa ang katawan nitong kahit anong iwas ang gawin niya ay hindi niya pa rin maiwasan na sundan ng tingin kanina. Yeah, right. Katawan niyang pupusta ko na hindi ako patatahimikin ngayong gabi. Kamusta naman sila ni Tita Natalia? I bet pinuntahan na siya nang malaman na pinakasalan mo siya sa Las Vegas. Muling untag sa pananahimik niya ni Mateo. Ayun, magugulat ka. Magkasundo sila. Gusto pa nga ni Ma'am na magtinuna ko kay Audrey. Oh really? Seriously? Pinanguan niya ang pinsan. Nahuli niya ang kiliti ni Doña Natalia. Natawa si Mateo. Napuna ko nga ang singsing. Hindi ba yun nakita ni Tita Natalia sa kanya? Gabriel just shrugged his shoulders. Wala siyang ideya at wala namang nabanggit ang mommy niya. Saka kung napuna nito iyon, malamang sa hindi ay mag-hysterical ito dahil binigyan niya ng ganoon kamahal na singsing ang isang tulad ni Audrey na malayo sa mga babaeng na involved sa kanya sa past. Tulad na lang ni Maris. Hindi naman ikinaila ng mommy niya ang pagtutol sa pagbibigay niya sa ex-girlfriend niya ng singsing na yon. Oo, nakita naman ng mommy niya iyon dahil na-picture na rin naman sa mga business pages and news iyon. Baka hindi lang nakilala nito o yun na nga, hindi lang napuna sa daliri ni Audrey. Habang tumatagal naman din kasi sa daliri ng dalaga ang singsing, ay tila iyon hindi nakakaibang alahas dito. Unless, may makakaalam nga na hindi ito dapat ang may suot niyon. Matutulog na yata siya, so bukas ko na lang i-check ang singsing sa daliri niya kung anong problema at hindi yun maalis sa kanya. Sige lang, walang problema. Tipid na sagot naman ni Gabriel. Mas gusto rin naman niyang makatulog na si Audrey. Bigla kasing parang nahiya siya sa mga ginawa niya kanina rito. Baka bukas ay makapag-usap na sila nito nang hindi nakasali sa pag-uusapan nila ang nangyari kanina. Maalinsangan kaya nagising si Audrey mula sa mahimbing na pagkakatulog niya. Kahit tamad na tamad pa at hindi pa niya halos maimulat ang mga mata, ay bumangon na siya upang uminom ng tubig sa may dining area kung saan naroon ang fridge. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng tsinelas. Masarap naman ang paa sa lamig ng tiles. Yun nga rin mismo ang dahilan kaya unti-unti siyang nagbukas ng mga mata habang naghihikab.
kung bakit kasi hindi siya sanay na matulog ng may aircon, kaya inoff niya iyon kanina bago siya matulog. Sa halos 1 buwan at kalahati na rin naman niyang pananatili roon, ngayon lang din naman siya na alimpungatan dahil sa alinsangan. Hindi na niya inion ang ilaw sa dining area. Tutal naman na nakapag-adjust na ang mga mata niya sa dim na mga ilaw na siyang nakasindilang paggabi sa bahay na iyon ni Gabriel. Dire-diretso na lang siyang pumasok sa dining area at nagtuloy na siya sa fridge upang kumuha ng maiinom. Kaagad naman niyang nakita ang pitsyal ng tubig. Nangakmang isasara na niya ang pinto ng fridge at kukuha na sana siya ng basong naroon din sa pwesto sa hilera ng fridge. Kamuntikan na niyang mabitawan ng pitsyal sa gulat dahil naroon din pala si Gabriel. Napapikit siya sa gulat bago niya idinilat muli ang mga mata. Hinayaan niyang kunin sa kanya ni Gabriel ang hawak niyang pitsyal. Magugulatin ka pala. Napabuga siya ng hangin. 10 oras na ng gabi, madilim pa rito. Natural lang naman na magulat ako. Si Gabriel na ang kumuha ng baso para sa kanya. Ito na rin ang nagsali ng tubig doon. Iniabot nito ang baso na may tubig para sa kanya. Sa klase ng titig nito sa kanya, habang inaabot nito iyon, ay nakalimutan na tuloy niyang isara ang pinto ng fridge. At dahil nakalimutan niyang isara ang pinto niyon, nagsilbing ilaw nila ang kapirasong ilaw na nagmumula sa fridge. Namataan niya tuloy na nakatapis lang pala ng tuwalya sa bewang ang binata. Natulala tuloy siya at wala sa sariling hinayo ng tingin ang katawan nito. Uminom ka na. Akala ko ba nauuhaw ka? Oo, nakakauhaw nga talaga. Nakakauhaw ang katawan na yan, Diyos ko. Dapat ay binabawal sa mundo ang mga lalaking katulad ni Gabriel, yung tila wala ng kapintasan ng pisikal na anyo. Kung hindi nga lang suplado at masungit, ay perfect na sana ito. Aniya sa sarili. Naligo kasi ako. Ang init talaga ng alak sa katawan. Wika pa ni Gabriel. Kung bakit parang sinasadya nito na maging maganda sa pandinig niya ang boses nito. Kahit pabulong pa iyon ay hindi niya alam, pero aware siya. Oo, ako rin. Nainitan kaya bumangon at uminom ng tubig. Natatarantang isinara na niya ang pinto ng fridge nang maibalik na sa kanya nito ang pitsyal. Gabriel chuckled. Bakit parang natataranta ka yata? Ako? Tinuro niya pa nang nakabukas niyang palad ang sariling puso. Matataranta? Bakit naman ako matataranta? Okay, hindi ba? Sarkastiko ang tono na tanong nito sa kanya. Let me see. Ani pa nito. Unti-unti nang lumapit sa kanya, dahilan upang mapasandal siya sa pinto ng fridge na isinara niya kanina lang. Ang alin? Kung hindi ka talaga natataranta. Gabriel! Bakit ba nagtanong pa siya ng ganun? Hayon tuloy. At tinitesting na siya ng binata kung natataranta nga ba siya. Mariin siyang napapikit nang maramdaman niya ang mainit na hangin na nagmumula sa ilong at bibig ng binata. At dahil nakainom ito, mas mainit sa normal ang dampi niyon sa balat niya. Audrey, imulat mo ang mata mo. Pasaway, nagawa pa siyang utusan na dumilat. Dama na niyang sobrang lapit na ng mukha nito sa mukha niya. Gabriel, hindi kasali to sa kasunduan. Maitutuloy pa ba niya ang sinasabi niya? Sinakop na ng labi ng binata ang labi niya. Oo, at ang tanong sa isip niya ay kung bakit may paghalik ito. At ang pagprotesta na inisyal sanang reaksyon ng isang babae kapag hinalikan na lang bigla ng isang lalaki ay naglaho na lang sa matinong bahagi ng isip niya. Nang maramdaman niya kung gaano nakakadalang humalik ang isang Gabriel Montales. Bakit parang gusto niyang maduwal na parang hindi naman din? Bakit parang feel niya yatang iangkla ang mga binti niya sa bewang nito? Nang iangat na nito ang mga paa niya sa ere. Ang importanteng tanong sa lahat, saan niya nakuha ang nasa isip niyang alisin ng tuwalya sa bewang ni Gabriel? May nangyari sa kanila ni Gabriel. May nangyari sa amin. Parang hibang na muling sambit ni Audrey sa kanyang sarili. Habang nananatiling nakatitig sa kisame, habang balot ng kumot ang katawan, nang magising siya ng umagang yon. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa kama ni Gabriel. Hawak pa rin niya ang kumot at nakagat niya ang sariling hinduturo nang unti-unti niyang maalala ang mga naganap sa kanila ng masungit na binata kagabi. Ang masuyong halik na binigay nito sa labi niya at bawat pagdama nito sa kanya ay walang pag-aalinlangan naman na tinanggap niya.
Nag-init biglang magkabila niyang pisngi at nahaplos niya iyon ng di oras. Hindi niya alam na kaya pa pala niyang kiligin sa ganitong edad niya. Hindi niya akalain nakikiligin siya ng ganoon kay Gabriel. Ganito ba talaga kapag nakuha na ng isang lalaki ang iniingatan ng babae? Nakakahiya. Hindi siya dapat bumigay sa binata. Ano na lamang ang sasabihin nito sa kanya na madali siyang makuha? Ang hibang niya. Sa hinaba ng relasyon nila ni Carlos, ay napagtagumpayan niyang huwag bumigay. Tapos kay Gabriel ay ganun lang kadali niyang ibinigay ang sarili niya. Pero kasi naman, bakit ganun? Bakit wala siyang makapa na pagsisisi? Bakit may pakiramdam pa nga siya sa puso niya na tama naman ang ginawa niya? Kahit alam na alam naman niyang mali iyon. Oo, at matanda na siya at alam na niya ang kanyang ginagawa. Pero ang hibang pa rin niya, ni hindi nga niya nobyo si Gabriel. Saka ang gawain na yun ay ginagawa lang ng dalawang taong nagmamahalan. Pero sila, ni walang pag-ibig na namagitan sa kanila ng binata. Nakakahiya naman talaga, na oo na, nakakakilig din naman. Ang tunog ng phone ni Audrey ang pumukaw sa mga naglalaro sa isipan niya. At ang taong laman ng isip niya ang tumatawag sa kanya. Hello? Pautal na bungad ni Audrey kay Gabriel. Good morning. Tugon nito sa tono na masaya. Hindi niya talaga sure kasi never pa naman niya itong nakita na masaya. Tinawagan kita at baka magtampo ka na iniwan kita kaninang umaga habang tulog ka pa. Alam mo na, kailangan kong pumasok sa trabaho. Ano ba ang dapat niyang isagot gayong parang biglang naging masuyo ang boses ni Gabriel sa pandinig niya bigla? Ano ba ang dapat niyang sabihin o kaya niya pa bang magsalita? Gayong sa isipan niya ay naglaro na ang senaryo na nagising to kaninang umaga habang himbing pa siyang tulog at nakayakap sa binata. Gumawa ako ng ham sandwich. Initin mo na lang for breakfast mo. Salamat. Nakagat ng dalaga ang labi pagkuwan. Hindi niya talaga alam ang sasabihin niya rito. Wala siyang maisip. Naglo-loading siya. Audrey, are you still there? Untag tuloy nito sa pasumandaling pagtahimik niya. Oo, nandito pa. Kumalma ka nga, Audrey. Listen, huwag ka nang magluto ng dinner later. Plano kong mamasyal mamayang gabi. Well, casual lang naman. Gusto ko lang huminga, kasama ka. Call it a date. Maybe this, yeah. Date? Seryoso ba ito? Oo, wala naman akong pasok bukas. Bakit wala? Dahil gusto ko. Ano raw? Sige, ikaw ang bahala. Aniya na lamang dito. Thanks, see you later. Teka, ayaw ko sa mga mamahalin na restaurant ha. Wala akong isusuot. Pagkakitong natawa. Nasobrahan ka na sa pagbabasa at panonood ng movies. Guilty na nakagat niya ang labi niya. Talaga yatang naging hobby na niyang ipahiya ang sarili niya. Bakit kasi iisipin niyang magdi-date sila nito sa isang mamahaling resto? Hindi naman sila magjowa nito. Nang may tumawag sa atensyon nito sa background, ay nagpaalam na ito sa kanya. Ganon din siya rito. Parang hibang na napatitig pa siya sa sarili niyang cellphone bago niya iyon inilapag ulit sa bedside table. Sa kanya pinagmasdan ng katawan niya na wala pa rin kasuotan ng sandaling iyon. Napasinghap siya. Ang mga marka na nakikita niya sa katawan niya ngayon ay malinaw na patunay na may nangyari nga sa kanila ni Gabriel. At kung bakit bigla itong naging malambing sa kanya ngayong umaga at inaaya siya na mag-date sila mamayang gabi. Maliban na isipin niyang baka kaya ito ganun ay gusto lang nitong umulit. Saan galing ang pakiramdam na gustong-gusto rin naman niya ang ideya na mauulit ang namagitan sa kanila? Nang biglang may maalala, ay tarantang hinablot niya ulit ang cellphone niya. Nag-tap siya sa screen niyon hanggang sa marating niya ang pakay na app. Application iyon na pang-remind sa monthly period niya. Siyempre pa, kasali na rin doon ang paalala kung kailan siya magkakaroon. Hey, anong meron sa ngiting yan ha? Kaagad na biro kay Gabriel ng pinsan niyang si Mateo. Ito ang istorbong tumawag sa pangalan niya habang kausap pa niya si Audrey sa phone kanina. Nothing. Kibit ang mga balikat niyang tugon. Really? Why I have this feeling na hindi lang basta nothing lang yan? Panunokso pa nito. Para kasing sa pagkakatanda ko ay ngayon ka lang umiti ng ganyan habang may kausap ka sa phone. Taas baba ang mga kilay na turan pa nito sa kanya.
Nangiti at napailing na lamang si Gabriel. Paano mo naman nasabi? Lagi ka namang missing in action. Ouch, fall na yan ha? Nagtawanan na lamang sila sa mga kalokohan na kung tutuusin ay sila lang din namang dalawang nagkakaunawaan. So, sasama ba ako sa'yo later night para matignan ko na ang problema ng singsing ni Audrey? Tanong ni Mateo sa kanya pagkatapos. Oo nga pala, usapan nila iyon ito. Kaya siguro naroon ito ngayon sa office niya. Well, he always invited himself at his office. At nakasanayan na niya iyon. Pero wala naman silang importanteng dapat na mapag-usapan recently kung hindi ang singsing na ayaw maalis sa daliri ni Audrey. Oo nga, gusto ko rin namang maalis na yun kay Audrey. If ever na hindi makuha sa mga paraan na alam nating makakapag-alis naman ng singsing, baka kailangan na nating i-cut. Magdadala na rin ako ng tools for that just in case. Yeah, sure. Siguraduhin mo lang na hindi siya masasaktan. Sa gulat niya ay bigla siyang hinaplos ng pinsan niya sa noo niya. Wala ka namang lagnat, kahit sinat wala. Pero parang may iba talaga sa'yo ngayon. Ah, no, may iba sa'yo. Erase the parang. Anong pinagsasabi mo dyan? Natatawang sambit na lang ni Gabriel kay Mateo. Pare, something is different sa'yo ngayon. Kanina ngumingiti ka habang may kausap ka sa phone. Then sinabi mo talaga sa akin na okay lang na ikat ang singsing. Basta huwag masasaktan si Audrey. Hindi makapaniwalang saad nito. Napailing na lang si Gabriel. Ano namang mali sa sinabi ko? Matalim ang cutter. Hindi mo naman siguro gugustuhin na makasakit. Matalim nga ang cutter, pero sa pagkakaalam ko naman ay mas may pakialam ka sa diamond na tatalsik sa expensive ring na baka magasgasan. Tumaas-baba na naman ang kilay nito sa kanya habang sinasabi iyon. Napatdaman si Gabriel sa mga sinabi nito. Hindi niya pinahalata na napaisip din siya dahil sa assessment nito. Bakit nga ba out of the blue ay nagbago ang concern niya sa dalaga? Kung siya nga ang dating Gabriel, natural na mas may pakialam siya sa diamond ng isang expensive ring, lalo kung siya pa ang bumili niyon. Bakit nga ba tila bigla ay mas naging mahalaga para sa kanya na baka masugatan o masaktan si Audrey? Tumikim siya. Huwag na muna ngayon. I mean, next time na lang, Mateo. May lakad kasi kami mamaya ni Audrey. Isang nakakalokong malapad ng ngiti lang ang itinugon sa kanya ni Mateo. Pagak siyang natawa at pinukol na lamang niya ito ng fountain pen na nakadisplay sa pen holder na nasa ibabaw ng office table niya. Get out! Pabirong pagpapaalis niya rito. Date ba yan? Marunong ka na rin palang mag-aya ng date ngayon. Pangaasar pa nito sa kanya bago ito tuluyan na lumabas ng opisina niya. Naiwan na lamang siya roon na nailing habang nakangiti. Oo nga naman, kahit ang salitang date ay hindi niya inakala, nalalabas sa bibig niya. Ano ba tong ginagawa mo sa akin, Audrey? Bakit tila may bahagi ng puso ko ang napapasaya mo ngayon? Wika ng binata sa sarili. Maging totohanan na kaya ang kasunduan ni na Gabriel at Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.